mahabang hintuturo ay malapit ng sumapit sa ika-12, samantalang nakapako na sa ika-8 ang maiking daliri. Hindi niya malaman kung saan siya magtutungo. Isiniksik niya ang kanyang ulo kahit saan. Saka ang dalawa niyang hituturo ay pinapasak sa mga butas ng kanyang tainga. Ayaw niyang marinig ang animas. Ayaw niya mapakinggan ang malungkot na palo ng bakal sa malalaking kampanang tanso sa kampanaryo ng simbahan ng kanilang bayan. Gayunman, kahit saan siya magsiksik, kahit saan siya magtago, kahit anong gawin niya pagpasak sa kanyang tainga, ay lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na pinig ng batingaw. Anak, Marcos, okay ka lang ba? Tapos na anak, huminahon ka na. Ngunit anak, bakit ayaw mong marinig ang oras ukol sa kaluluwa? Iya'y nagpapagunita sa mga tao na dapat mag-ukol ng dalangin sa ikaluluwalhati ng mga kaluluwa sa kabilang buhay. Unang-una ay ang iyong ama. Ikalawa ang kapatid mong panganay. Sunod yung kapatid mong bunso. At saka si Anita. Dahil din sa kanila, lalong-lalo na kay Anita, ayokong marinig ang malungkot at tunog ng batingaw. Nakakalungkot makita na nakikita ko ang aking mahal na anak na ganito. Hindi ko rin siya masisisi sapagkat hindi pa natatagal ang namatay si Anita. Ang magandang anak ni Don Teo, ang mayamang may-ari ng lupang aming binubuwisan. Nalaman ko na lamang na lahat ng pagsusumikap ni Marcos sa bukid ay para kay Anita. Napakasakit makita malungkot ang aking anak. O siya, lumakad ka na Marcos, sa kubo nila Basyan. Tila may aliwan na magaganap sa kanila. Baka kailanganin ng mabuting mga awit at manunugtog ng gitara. Sigurado ako masasayahan ka roon. Si Inang naman! Hindi masusukat ni Inang kung gaano kapait para sa akin ang pagkamatay ni Anita. Palibhasa ay lingid sa kanyang kaalaman ang tunay na nangyari sa pagkamatay nito. Inay! Mukhang magiging maganda ang kapalaran natin sa susunod na araw. Tignan mo nga naman, mukhang maganda ang magiging lagay ng ating mga pananim. Mabuti naman, lubos ito makakatulong sa atin. Ano ba ang... Tao po? Marcos? Kayo po ba si Marcos? Oh, magandang araw po. Sino po sila? Isa po ako sa utusan ng bahay pamahalaan. Meron pong sulat para sa inyo. Para saan po ito? Inuutos po ng hukuman na kayo po ay umalis na sa lupang inyong kinatatayuan dahil kinukuha na po ito ni Don Chong. Iha, salamat sa paghatid ng sulat. Mag-uusap muna kami ng anak ko. Sige po, mauna na po ako. Inang! Matalim bakit ako? Anak ko! Bakit ka nag-iisip ng ganyan? Tayo na lamang dalawa ang nabubuhay sa daigdig. Gumagaan man ang aking pakiramdam tuwing andyan si Inang, ngunit kinasusuklaman pa din kita, Don Tiyong. Hindi maaalis sa aking isipan na ikaw ang dahilan ng pagkawala ng mga mahalagang tao sa buhay ko. Isa na dito ang aking ama. Don Chong, pinuho yung bayad naming buwis ngayong taon. Pag paumin nyo, ngayon lang nakakuha ng sapat na pera pambayad. Hay nako, salamat. Nakapagbayad din kayo. Iilang salapi na nga lang, napakakupad nyo pang magbayad.
O siya, makalis na nga tayo dito. Tara na, Anita. Umuwi na tayo. Ihanda na ninyo yung susunod ninyong bayad sa buwis. At kung hindi, pare-parehas kayo mapapalis sa lugar na ito. Tay, bakit kinakailangan pa natin magbayad ng buwis kung gano'n yung sinasabi niya naman na sa atin ang lupang ito? Anak, sinasabi pa lang noon, ang lupang ito ay pag may-ari na ng kanununuan natin. Walang sino mang naniningil ng buwis sa lupaing ito. Kung tutuusin wala nakikialam sa anuman ang maging bunga ng tanim ng ninuno natin. Bakit naging ganito ang sitwasyon natin, Tay? Nung bata pa lamang ako, ay may nagsukat na ng lupang ito at sinasabing kung may-ari daw nila ang lahat ng ito. Sa panahon din na yun, ay wala tayong may babayad sa manananggol o abogado at ang pamahalan ay nagkulang ng malasakit sa ating kahirapan. Kung kaya't tayo ay napilitang kuhanan ng buwis upang di tayo mapalis sa lupang ito. Tay, tirik na tirik ang araw, oh. Pahinga muna tayo saglit. May dalang makakain si Inay, oh. Oh, ayun na pala yung nanay mo Halina, kumain muna kayo bago kayo magpatuloy sa ginagawa ninyo. Ano ba yung dala mo? Mainit-init na sinigang na manok. Tara na. Sarap pala niyan. Tara, kain na tayo. Tara na. Mukhang masarap yan, ah. Ay, naku, hindi yan masarap. Magaling. Andito pala ang buong pamilya. Ha? Saktong-sakto. May sasabihin ako sa inyo. Tungkol saan naman iyon, Don Tiyong? Magdadagdag kayo ng babayarang buwis sa lupa ko. Ha? Parang di naman tama yan, Don Chong. Hirap na nga kami magbayad ng buwis, tataasan mo pa. Bakit kami nahihirapan? Kung tutusin, lupa namin to. Lupa naming inangkin nyo lang. Bitawan mo ako. Kung lupa nyo ito, nasaan ang pruweba mo? Bakit ka nagbabayad ng buwis sa akin ngayon? Total, marami ka namang reklamo, umalis ka na lang dito at isama mo na ang iyong pamilya. Aba, Don Chong, baka gusto mo sabihin ko sa'yo na isa kang magna. Tay? Tay? Tay, anong nangyari sa'yo, Tay? Tulungan nyo kami, Marcos. Humingi ka ng tulong ang tatay mo. Bukod sa aking ama, maski ang aking kapatid na naglilingkod lamang kay Don Tiyong, ay hindi rin nakaligtas sa kamatayan. Bakit ganun ang kapalaran? Bakit kami pinapabayaan? Ang aking kapatid na sumusunod lamang, walang ibang natanggap kundi siya'y masaktan. Dahil sa patuloy na pagmamaltrato at pananakit ng Tiyong, siya ay... Wag po! Anong kapalpakan na naman yan? Paumanin po, Don Teyong. Hindi ko po sinasadya. Hindi na po mauulit. Ikaw lagi ka na lang nagkakamali, ha? Nauwi sa kamatayan. Ang mga importanteng tao sa aking buhay ay unti-unting namatay. Ngunit mas kinakagalit ko na pati ang kaisa-isang babae na aking minamahal ay unti-unti na palang nawala. Patuloy kong ginagawa ang lahat para maging isang karapat-dapat na lalaki para sa iyo. Matagal naman na kitang iniibig, Marcos. Sino ang nagsabi sa'yo ang ibigin mo ang lalaking iyon? Nakita ko kayo sa pribadong taniman na kayong dalawa lang, ha? Ama! Mahal ko si Marcos! Ama! Marcos.
Buhat noon ay hindi na naging maganda ang kalagayan ni Anita. Nang tangkain kong dumalaw ay hindi naging maganda ang paghaharap namin ni Don Teong. Don Teong, parang awa niyo na. Pagbigyan niyo na po ako makita si Anita. Umalis ka na dito ngayon din. Uy, alam mo ba? Nabalitaan ko kanina, patay na daw si Anita. Di ba anak ni Don Teyong yun? Kawawa naman. Naku, bakit kaya namatay? Di ba wala namang sakit yun? Ayun ang dahilan kung bakit si Don Teong ang lalaking aking kinasusuklaman. Maghanda ka, ina. Tayo tutungo sa Hilaga at kukuha ng bahay sakahan. Tayo ay kakasundo ng mga bagong magsasaka at aahon din tayo sa putik. Hindi na dapat ako mag-usisa sa aking anak dahil nababatid ko na sa dibdib nito ay may isang halimaw na natutulog at hindi dapat kambalain. Ang tanging alam lamang ng nanay ni Marcos sa mga oras na iyon ay ang paglabas ng kanyang anak sa bukid tuwing takip silim at halos 2 linggo na niya itong paulit-ulit na ginagawa hanggang isang araw ay tinawag ng nanay ang pansin ni Marcos. Marcos, 2 linggo na lamang ang natitira sa ating taning at hindi mo ginagawa ang pakikipagtuos kay Don Teyong upang alamin kung may magiging sukliman lamang ba tayo sa ating ani ngayon. Huwag ka pong mabahala, inang. Nalalaglag po ang dahon sa kanyang kapanahunan. Maaaring magpakahinahon si Marcos. Subalit ang huling kapasyahan ni Don Teyong ay namukaw ng lahat ng kanyang pagtitimpi. Ayaw niyang gumamit ng dahas. Subalit, Walang mga alipin kung walang magpapaalipin. Kailangang maputol ang kalupitang ito. ang totoo niyan, sukdulan na ang pagtitiis ni Marcos at may inilalatag na siyang plano para makamit at umalis na sila sa tali na hawak ni Don Teyong habang buhay. Bakit ka bumili ng bagong itak, sweater at latigo, anak ko? Inihahanda ko po iyon sa Panginoon natin para si Don Teong. Kung tayo po'y nakaalis na rito, tayo ay magiging malaya. Ang totoo ay ang naturang kalabaw ang kanyang ginamit na kung saan ay tuwing takip silim ay sinusuot ni Marcos ang lahat ng kagamitan na katulad kay Don Teyong. Pagdating niya sa lugar kung nasaan ng kalabaw, ay inaasbaran ito ng palo hanggang sa umalingawawak umulo. Salamat anak at dumating ka na. Akala ko'y napahamak ka. Si Don Teyong ay may ugaling maglibot tuwing hapon sa paligid ng kanyang lupa. Ako ay nangangamba na magkasalubong sila ni Marcos at hindi makapagpigil ang isa't isa. Lubos itong mapanganib sa aking anak, lalo na't lagi may dalang revolver si Don Teyong sa baywang simula na magkaroon ng alitan dahil sa lupa. Uy, alam mo na ba ang balita? Bakit? Ano meron? Kakarating ko lang eh. Si Don Teyong, yung mayamang may-ari ng mga lupa dyan, patay na daw. Uy, oo nga daw eh.
Sabi pa, namatay daw yan si Don Teyong dahil sa pagkasuwag ng kalabaw. Oo, nakita ko yan. Alam nyo ba, pagkakita pa lang ng kalabaw kay Don Teyong, parang galit na galit yun eh. Bigla ba naman sinugod yung matanda? Tapos, nasapul pa yung kalamnan ng sikmura gamit yung matalim na sungay ng hayop. Uy, alam nyo ba, sabi pa raw, tumilapon daw yung paitaas si Don Teyong. Lasog-lasog daw ang katawan neto nang iuwi sa bayan. Tapos, alam nyo ba, yung kalabaw daw na iyon ay kay Marcos. Paano kaya ang quote ni Marcos kay Don Teyong ay napunta sa alaga niyang hayop? Mapalad na hayop na walang Panginoon.